Noong college pa ako, may tropa kaming mahilig mag-imbestiga ng mga lumang bahay sa probinsya namin. Ang trip namin, pumasok sa mga abandonadong bahay at alamin kung may multo ba talaga doon. Isang gabi, napadpad kami sa isang bahay na matagal nang walang nakatira. Medyo malayo ito sa bayan, at ayon sa mga matatanda, may masamang nangyari raw dito noon. Pagpasok pa lang namin, isang bagay na agad naming napansin, ang daming langaw. As in, sobrang dami. Ang ingay nila, yung tipong parang may kung anong nabubulok sa loob. Pero wala naman kaming naamoy na patay na hayop o pagkain. Pumasok kami ng dahan-dahan. Walang kuryente, kaya flashlight lang ang gamit namin. Napansin namin na may lumang mesa sa gitna ng sala, may mga upuang sira-sira, at may lumang orasan sa dingding na tila tumigil na sa pagtakbo. Sa sulok ng bahay, may isang pinto, medyo nakaawang, parang nag-aanyaya na silipin namin. Pagbukas namin ng pinto, mas dumami ang langaw. Literal na parang may itim na ulap sa loob. Tinakpan ko ang ilong ko, pero wala pa rin akong naamoy na kahit ano. Sinilip namin gamit ang flashlight. May lumang kama, may aparador, at sa gilid. May isang malaking bowl, walang nagsalita sa amin, pero alam naming lahat kung anong gusto namin gawin. Lumapit kami sa bowl at unti-unting binuksan ito. Pagbukas, napaatras kami, walang laman ang bowl, o mas tamang sabihin, walang pisikal na laman. Pero punong-puno ito ng langaw. As in, lumabas sila ng sabay-sabay, bumalot sa amin, dumapo sa balat namin, sa mukha, sa bibig. Para kaming nalunod sa dagat ng mga langaw, sa sobrang takot, nagsitakbuhan kami palabas. Pagdating sa labas, hinal na hinal kami, pero may isa sa amin na tila hindi makagalaw. Si Marco, nanlilisik ang mata niya, nanginginig ang labi. Tinanong namin kung anong problema, pero parang wala siyang naririnig. Tumingin siya sa akin, tapos sa buong grupo, tapos dahan-dahan siyang umiti. Wala na sila dito, bulong niya, ano? Tanong ko, matagal na silang patay. Akala nila nakakulong pa rin sila. Napatingin kami ulit sa bahay. Tahimik na ito. Wala nang langaw, simula noong gabing iyon, hindi na namin binalikan ang bahay. Si Marco, hindi na siya naging katulad ng dati. Madalas siyang tulala, at minsan, mahuhuli namin siyang nakatitig sa kung saan, parang may kausap, pero wala namang tao. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita namin doon. Pero isang bagay ang sigurado ako. May bagay na mas malala pa sa multo. At minsan, hindi sila umaalis hanggat may naniniwala pa sa kanilang nandyan pa rin sila.